Hello po, Sir Gimbal. Gusto ko lang pong ipaalam na hindi po ako masyadong mahilig manood ng mga video sa YouTube o mag-browse sa Facebook dahil sa pagiging abala ko po sa trabaho noon. Bukod pa po rito, wala din po kasing signal sa aming lugar sa bukid. Kaya't bihira lamang po akong makapasok sa mundo ng social media. Kapag may pagkakataon naman po, doon ko lang po nagagampanan ng mga bagay-bagay na may kinalaman dito. Ngunit sa totoo lamang po ay nakatutok po ako sa mga mahalagang bagay at responsibilidad sa aking trabaho. Pero noong naghihintay po ako ng utos ng aking amo ay doon ko po naisipan na mag-browse sa YouTube. Medyo nakakaboring po ang tanghali kaya naman po naisipan ko na magbukas. Mahilig din po kasi ako manood ng horror movies at magbasa ng kung ano-anong kwento, pero dahil nga sa trabaho ko ay mas naisip ko na mas maganda kung papakinggan ko na lang ang mga kwentong bayan para makakilos din naman ako kahit papaano. At dun ko nga po nakita ang inyong channel noong minsan akong nagbukas ng YouTube at nakakapakinig ako ng mga istorya tungkol sa mga aswang at multo. Noong una po ay tinuturing ko lang po siyang pampatulog o di kaya naman ay pampalipas oras. Lalo na't halos maya't maya ang mga utos sa akin ng aking amo. Kaya't madalas po akong abala sa trabaho. Ngunit habang tumatagal po, napansin ko na may mga kwento at detalye sa inyong mga video na nakakatuwa at nakakapukaw ng interes. Dahil nga sa hilig ko sa katatakutan. At minsan nga po ay naisip ko na hindi totoo ang aking naririnig sa channel nyo dahil sa dami na rin ng aking napapanood na mga horror movies at pelikula noong bata pa ako. Pero hindi ko nga po lubos maisip na dadating yung panahon na isa pala ako sa magsesend sa inyong channel ng aking istorya. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Atoy. 24 anyos pa lamang po ako at may binubuhay na 2 kapatid at may sakit kong ina. Wala na po akong tatay dahil nga sumakabilang bahay na. Sumama siya sa kumara niya noong 15 anyos pa lamang ako. Masakit sa akin, Sir Gimbal, na makita na nahihirapan ang aking ina sa pagtataguyod sa aming 3 magkakapatid. Kaya naman sa murang edad nga po ay namasukan ako sa iba't ibang trabaho. Hanggang sa maging utusan nga po ako ng isa sa mayamang tao dito sa lugar namin. Minsan po ay kargador din po ako ng kung ano-anong kalakal. Dito po ako kumukuha ng aking pang-araw-araw na gastusin. Kung minsan nga po, sumasama ako sa ibang kargador para magkaroon ng extra kita. Kahit papaano. Dahil nga po, hindi ganoon kalaki ang kinikita ko sa pag-aalaga ng baboy sa aking amo. Bagamat mahirap po, nagsusumikap po akong makapaghanap buhay upang matustusan ang mga pangangailangan ko at ng pamilya ko. Ang mga ganitong trabaho po, Sir Gimbal, kahit na mabigat at minsan ay pagod ay bahagi na ng araw-araw kong buhay at tumutulong sa akin na magpatuloy sa buhay. Malaki rin po kasi ang kinikita ko sa pagiging kargador. Lalo na't 500 pesos po ang sahod ko sa buong maghapon. Kaya kahit na may kabigatan ng mga sako ng saging at kopra, tinitiis ko po. Isama na rin po natin yung init ng panahon na minsan pa nga ay sinasabayan ng panakanakang ulan. Mahirap man po pero alam ko na malaking tulong ito sa aking mga gastusin at pangangailangan. Sa bawat hirap at pagod, nakakayanan ko po dahil sa pagnanais na matustusan ang aming mga pangangailangan ng pamilya at makapag-ipon para sa kinabukasan. Ang bawat sentimo po na kinikita ko mula sa pagiging kargador ay may halaga at nagsisilbing puhunan para sa mas magandang bukas ng aking 2 kapatid na kapwa nasa high school na. Di ko naman po sila maobliga na magtrabaho dahil kapwa sila babae at mas maganda para sa kanila na makapagtapos ng pag-aaral. Alam ko po na hindi sapat ang aking kita dahil minsan ay inaatake ang aming ina ng pulmonya. Kaya naman nauuwi sa gamot ang perang napapagtrabahuhan ko.
Kaya nga po halos araw-araw akong wala sa bahay para maghanap ng paraan at kumita ng kahit kaunting pera. Noong una po, nagiging maayos pa naman ang aking buhay at nakakapagbigay ng sapat na suporta sa pamilya. Mula Lunes hanggang Biyernes, ako po ay abala sa pag-aalaga ng mga baboy sa aming amo. At tuwing Sabado at Linggo naman, sumasama po ako bilang kargador para makapag-extra ng kaunti. Kahit napagod at minsan ay kapos, ang mga araw na iyon ay nagsisilbing hakbang ko para makaraos at matustusan ang pangangailangan sa bahay. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin akong lumalaban dahil alam ko po na para ito sa pamilya ko at sa mga pangarap namin. Hanggang sa makatapos po yung isa kong kapatid at kailangan naman niyang tumuntong sa senior high school. Medyo mabigat po sa akin na mas lumalaki na ang kailangang paggastusan. Lalo na't ako lang po ang inaasahan nila. Wala naman po kasing malalapitan na kamag-anak dahil dayo lang po kami sa barangay na aming tinutuluyan. Lahat po ng responsibilidad ay napunta sa akin kaya't pati ang mga gastusin sa pag-aaral ng aking kapatid ay ako po ang tumutok. Minsan po, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ngunit wala akong ibang magagawa kung hindi ang magsumikap at magpatuloy para sa pamilya. Umabot na nga po sa punto na nais ko na sanang magpunta sa Maynila para mamasukan ng trabaho. Pero lagi ko pong iniisip ang aking ina at mga kapatid. Bilang tumatayong ama at haligi sa kanila, talagang kailangan kong magdoble kayod. Hindi ko po sila kayang iwan lalo na't ako lang ang inaasahan nila sa ngayon. Mahirap man po ang sitwasyon pero kailangan kong magsakripisyo para matustusan ang kanilang pangangailangan at matulungan silang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero sa ngayon, wala akong ibang mapagpipilian kundi ang oportunidad na nasa harapan ko pa. Hanggang sa isang araw po, napagdesisyonan ng ama ko na ibenta ang mga baboy niya at isara na ang poultry farm dahil nga po sa sakit na kumakalat sa mga baboy. Wala po akong magawa kundi ang umayon sa desisyon nila dahil negosyo po nila ang maaapektuhan. Sa kabila po ng mga pagsubok, kailangan ko pong tanggapin ang mga pagbabago. Kahit na alam kong magiging mahirap ito para sa amin. Wala na po ang isang pangunahing pinagkukunan ko ng kita kaya't naghanap na lang po ako ng ibang paraan para makatawid at makapagpatuloy ang buhay namin. Ang mahirap lang po ay wala po akong ibang mapupuntahan sa ngayon. Kaya't nagpatuloy po ako sa paghahanap ng ibang oportunidad kung sakali. Nagsara nga po yung pinagtatrabahuhan ko. At binigyan na lamang nila ako ng bayad sa aking matagal na serbisyo para sa kanila. Umuwi po ako ng bahay na parang binagsakan ng langit at lupa. Dahil hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pera para sa mga susunod na linggo. Walang kasiguraduhan ng kinabukasan ko. At ramdam ko po yung bigat ng sitwasyon dahil sa kakulangan ng trabaho at kita. Habang pauwi nga po ako ay sinisipa-sipa ko yung mga bato sa daan. Nagbabaka sakali na makahanap ako ng ginto para agad yumaman. Natatawa na nga lang po ako sa tuwing naiisip ko yung mga bagay na yon. Magpasa hanggang ngayon. May ilan akong nakasalubong na mga tambay at nagtataka sila kung bakit ang aga ko umuwi. Naalok tuloy nila ako sa inuman. Di ko naman iyon matanggihan dahil nga po problemado ako ng mga araw na iyon. Kaya po mas minubuti ko muna na magpalipas ng gabi sa kanto para maibsan naman yung aking mga iniisip. Kailangan ko po ng kunting pahinga sa kabila ng mga alalahanin. Kaya nga po habang nagiinuman may nakapagkwento sa akin na may nag-aalok ng trabaho sa kabilang barangay. Nang tanungin ko po siya kung saan pwede mamasukan.
Sinabi niya po sa akin na may taong naghahanap raw ng trabahador sa niyugan. Dahil sa kakulangan ng trabahador ay naghanap daw ito ng mga kapalit sa mga umalis na taga-kopra. Medyo nabuhay ang pag-asa ko na baka may bagong oportunidad na dumating. Kaya't agad ko pong pinuntahan ang lugar na iyon upang magtanong at mag-apply. Natuwa naman po ako dahil di naman kalayuan ang tinutukoy niya. Kaya naman di na po ako nag-atubuling tanungin kung anong trabaho ang inaalok noong kausap niya. Taga-kopra pala sa bukid ang trabaho at 950 pesos ang sahod sa loob ng isang araw. May bonus pa nga daw kapag marami ang nakopra na niyog. Dahil nga po alam ko na medyo madali lang para sa akin ang mabibigat na trabaho. Agad po akong tumalima at nagdesisyon na kunin yung pagkakataong naghihintay sa akin. Alam ko po na kahit mahirap, ito na po ang pinakamalapit na oportunidad para makapagtrabaho at kumita ng pera. Bukod pa po sa sahod, ang bonus po ay malaking tulong na rin para sa mga pangangailangan ng pamilya ko. Kaya't hindi na po ako nagdalawang isip. Tumuloy po ako sa trabaho. Umaasang makakaraos kami at matutulungan ko ang pamilya ko. Hindi ko na nga po tinapos yung inuman namin at agad akong umuwi para sabihin ang plano ko. Natuwa naman po sila. Pero nalungkot din po sila dahil matagal-tagal akong hindi makakauwi. Dahil ayon nga po sa nakausap ko, medyo malawak daw yung niyugan ng may-ari. Kaya marami-rami po ang dapat ko prasing niyog. Naiintindihan ko po na malulungkot sila. Lalo na't ako lang po ang inaasahan nila. Pero alam ko po na kailangan ko itong gawin para matulungan ko sila at matustusan ang mga pangangailangan namin. Umagang-umaga pa nga lang po ay agad akong pumunta sa kanilang barangay. Kasama ko po yung dalawa kong mga kainuman. Bago po ako umalis, nag-iwan po muna ako ng pera para panggastos sa aking ina at pangbaon na rin po sa mga kapatid ko. Alam ko po na hindi ko sila maiiwan na walang panggastos. Kaya't bago ko iniwan ang bahay, sigurado po akong may magagamit sila habang wala po ako. Habang daan nga po ay nagkukwentuhan na agad kami ng mga pwede naming mauwi na pera sa aming kanya-kanyang pamilya. Lalo na nga at medyo malaki ang kitaan sa kuprasan. Nagtataka nga lamang po kami dahil bakit nag-alisan yung ibang trabahador kung maganda naman ang pasahod. Inisip po namin na baka may ibang dahilan na hindi namin alam. O kaya may mga hindi magandang nangyayari sa trabaho na hindi kami pamilyar. Ngunit sa kabila ng aming mga tanong, nagpatuloy pa rin kami sa aming pagpunta. Umaasa na makakahanap kami ng pagkakataon para kumita at makapagbigay ng tulong sa aming mga pamilya. Bandang 8:00 nga po noong umaga noong makarating kami sa bahay noong may-ari. Medyo may kalayuan po ito dahil nga malapad ang kaniyang niyugan. Naghintay nga po kami sa may kubo na nakatayo sa gitna ng niyugan. Maya-maya nga po ay dumating na ang lalaki na nakasakay sa kaniyang owner type jeep na sasakyan. Mala hasyendero po ang datingan niya. Kaya naman agad po kaming nagbigay galang. Naisip ko po tuloy na baka matapang siya. Kaya naman nag-alisan yung mga trabahador niya. Parang may kakaibang aura po siya kaya't medyo nag-aalangan kami. Baka po may mga hindi pagkakaintindihan o mahigpit na pamamalakad sa trabaho na nagiging dahilan ng pagtakas ng mga trabahador. Pero sa kabila po ng mga pagdududa, nagpatuloy po rin po kami sa aming misyon. Umaasa na makakapasok kami at magkakaroon ng pagkakataon sa trabaho. Habang nakikiusap nga po kami, hindi man lang siya lumabas ng sasakyan. Sinabihan niya kami ng mga bagay na dapat namin gawin at kung paano namin isasagawa ang trabaho.
Sabi po niya na dadagdagan niya ang aming sweldo at gagawing 1.5 kada araw kung magiging tapat lamang daw kami sa aming trabaho. Parang may pagka mahigpit po siya sa mga patakaran. Ngunit mas magaan naman po sa loob dahil sa alok na mas mataas na sahod. Napaisip po kami na baka may mga kondisyon lang na kailangang sundin. Kaya't nagbigay kami ng pangako na magiging tapat at masipag kami sa trabaho. Nais po naming magtrabaho ng maayos kaya tinanggap namin ang alok. At nagpatuloy sa plano ng pagtanggap sa bagong oportunidad. Ayon pa nga po sa kanya, may matutuluyan daw kaming kubo sa may duluhan pa ng niyugan. Kumpleto na daw doon. Ang bigas para sa 1 linggo at may mga gamit na rin daw sa pagluluto. Dadalhan na lamang daw nila kami ng panibagong pagkain tuwing kukunin nila ang kopras. Doon daw siya magbe-base sa aming sweldo. Depende sa dami ng aming nagawa. Bukod pa po sa pagkopras ng niyog, may bonus na sweldo pa daw kami kapag nakakuha ng mga buko para ibenta sa merkado. Sa mga alok niya pong ito, medyo napagaan po ang pakiramdam ko. At napaisip ako na baka nga ito ang pagkakataon na matutulungan ko ang pamilya ko ng mas maayos. Kung tutuusin po, magaan naman po ang mga kondisyon at maganda rin po ang benepisyo. Matapos nga po ang usapan, dinala niya kami sa lugar kung saan kami tutuloy. Medyo may kalayuan nga po at puro niyog lang ang matatanaw. At malapad na damuhan. Sobrang tahimik ng lugar. Kaya naman naiisip ko kung magtatagal ba kami sa ganoong klaseng lugar. Hindi po ako sanay sa ganitong kalikasan. Malayo sa kabihasnan at medyo isolated. Habang binabaybay namin ang daan, nag-aalala po ako kung paano magiging komportable sa ganitong sitwasyon, lalo na't kami lang po ang naroroon. Pero sa kabila po ng mga pag-aalala, pinilit ko pong mag-isip ng positibo at mag-focus sa mga benepisyo ng bagong oportunidad na ito. At kung paano po namin matutulungan ang kanya-kanyang pamilya dahil sigurado akong kayang-kaya ko na buhayin sa laki ng sweldo ang pamilya ko. Buti na nga lamang po at noong nakarating kami, nawala yung mga pag-iisip ko dahil nga medyo maayos naman yung bahay at may kuryente din kahit papaano. May signal din po, kahit malayo sa bahay na tutuluyan namin. Kaya kahit papano makakakontak kami sa mga pamilya namin kung kinakailangan. Mas magaan po ang pakiramdam ko dahil hindi naman po pala ganoong kalayo sa kabihasnan at may mga ilang bagay na nagpapadali ng buhay namin doon. Hindi po kasing komplikado gaya ng inaasahan ko. Kaya't nagkaroon ako ng konting pag-asa na baka magtatagal kami at makakapag-adjust sa bagong lugar. Masaya po kaming tatlo matapos makaalis nung may-ari. Naglibot-libot kami. At para sa akin, mas magaan ang pakiramdam na walang nakatinging amo sa mga ginagawa ko. Nasa 5 ektarya yata ang niyugan at may ilog din po sa hindi kalayuan. Para tuloy akong bumalik sa pagkabata dahil di ko na nga pinalampas ang magtampisaw sa ilog. Nakakatuwa po ng pakiramdam dahil kahit papaano ay nakahanap ako ng konting kasiyahan at pagpapahinga mula sa mga mabibigat na responsibilidad ko. Wala po akong ibang iniisip kung hindi ang tamasahin ng simpleng buhay at kalikasan na nagsilbing pahinga sa mga alalahanin ko sa araw-araw. Dahil bukas naman ay sasabak na naman kami sa totoong laban ng buhay. At habang naglalangoy nga po ako, naalala ko tuloy yung mga horror movie na napapanood ko. Lalo na 3 lang kami sa lugar na iyon. Pero inalis ko na lamang po iyon sa aking isip pansamantala. Dahil nga malamig sa pakiramdam ang daloy ng tubig at medyo nakakalma naman ako.
Ngunit habang nasa tubig ako, pakiramdam ko po ay may nakatingin sa akin buhat mula sa malayo. Agad po akong nag-alinlangan, pero pinawalang bahala ko na lamang ito at hinayaan ko munang tangayin ng agos ang lahat ng iniisip ko. Nais ko pong magpahinga mula sa mga alalahanin kaya't ipinagsawalang bahala ko na lamang ang kakaibang pakiramdam na iyon. Matapos ko nga po maligo ay umuwi muna ako sa kubo. Nakita ko yung dalawa kong kasama na nagtatawanan. Napailing na lamang ako dahil maaring puro kalokohan na naman ang nasa isip nitong dalawa. Kilala kasi sila sa barangay namin na puro kalokohan lamang pero mas okay naman na kasama ko sila. At kahit papaano ay masaya ang aming pagtigil sa bundok. Pagpasok ko nga po sa loob ng bahay, may isang kwarto doon at may sahig na kawayan. Walang kama para matulugan, pero may banig naman at comforter na nakarolyo sa bandang bintana. May kumot din na medyo may kalumaan at ilang unan. Medyo maliwalas nga po dahil dalawa yung bintana kaya't may magandang hangin na pumapasok sa loob. May maliit po na cabinet na magsisilbing lagayan namin ng mga gamit. Hindi man ganoong kalaki o kumpleto ang mga gamit, pero magaan pa rin ang pakiramdam ko dahil may sarili kaming espasyo para magpahinga. Pero nakakapagtaka lamang po na may mga ilang gamit pa na nandoon. Gamit yata po iyon ng mga unang naging tauhan sa niyugan. Nakatupi pa kasi yung mga damit na nandoon sa loob ng cabinet. At may pares pa ng tsinelas. Sigurong talagang umalis sila ng walang paalam kaya pati mga gamit nila ay naiwan. Matapos ko nga po magpalit ay dumiretso ako sa kusina. Tama nga naman yung matanda dahil may sako ng bigas at dilata sa kusina. Kumpleto nga kung tutuusin. Kaya unang gabi po namin ay nakatulog naman kami ng ayos. Wala namang kakaiba maliban sa kuliglig na nagsisilbing ingay sa gabi. Di ko nga po nakamusta yung mga kapatid ko dahil medyo malayo yung signalan. Madaling araw nga po noong nagising kami at nagsimula na kaming tatlo sa pagtatrabaho. Nagsungkit muna kami ng niyog sa isang parte ng niyugan. Ako nga po pala yung tagasungkit ng buko. Samantalang taga-ipo naman yung dalawa kong kasama ng niyog. Itago na lang po natin sila sa pangalang Bogart at Tokyo. Mahigit 500 piraso yata ng niyog sa isang parte at talagang napakarami pa. Kung uubusin po namin lahat, aabutin kami ng 1 o 2 araw bago maubos yung isang parte. Matapos nga po namin maipon, isa-isa naming nilupasan yung niyog o tinapasan. Tapos yung mga buko naman po ay kinayod namin. Medyo matagal po ang proseso pero kailangan naming tapusin ito para sa sweldo at bonus. Sa kabila po ng bigat ng trabaho, sobrang saya po ng pakiramdam ko na nakakapag-ambag kami sa trabaho at may makukuhang kita sa huli. Ang hirap po pero sabay-sabay kami, kaya't medyo naging magaan din. Medyo nakakangalay po sa kamay ang paglulupas o pagbabalat ng niyog. At kung hindi mo po alam kung paano gamitin yung panglupas, sigurado po akong tutusok ito sa kamay mo. Kailangan po ng tamang teknik at maingat na paghawak para hindi masaktan o mapinsala ang kamay mo. Medyo masakit po sa simula, pero habang tumatagal, nasasanay rin po kami sa proseso. Lalo na't kapag ang mga niyog ay matigas, talagang kailangan ng lakas at tiyaga. Buti nga po at makapal na ang aking mga kalyo sa kamay. Kaya medyo di naging mahirap sa akin ang trabaho. Buong araw po kaming nagtrabaho at minsan pag sinisipag ay nagsusungkit na rin kami ng mga niyog para makopras na rin. Medyo malaki yung kuprasan kaya marami kaming nailagay.
Sa kalkula ko nga po ay aabot ng 10 sako ang aming makukuha pagkatapos maluto ng mga niyog. Inuutay-utay lamang po namin para di ganun kapagod. Dahil nga po sa sobrang pagod ay nakatulog agad kami noong gabi matapos maghapunan. Tulad po noong unang gabi, naging maayos naman po ang aming kalagayan. Hanggang sa magising nga po ako ng hating gabi na parang may naglalakad sa palibot ng bahay. Bigla po tuloy pumasok sa isip ko na baka may ibang tao sa lugar na nagtatangkang magnakaw. Kaya naman, naging alisto po ako ng gabi ngayon. Ang tahimik ng paligid. Ang tahimik ng paligid. At kahit na medyo nakakatakot, pinilit ko pong hindi magpanik. Nagmasid ako ng mabuti. Tinitiyak kung may mga galaw sa paligid at kung may mga kakaibang tunog. Hindi ko po alam kung ang mga ito ay dahil sa pagod o may ibang bagay na nagdudulot ng takot sa akin. Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagbantay ng paligid. Pero saglit lang naman po at nawala din yung mga yabag. Naisip ko tuloy na dala nga lamang ng pagod kaya kung ano-ano ang aking mga naririnig. Halos 1 linggo na rin po ang nakakaraan. At halos naka-100 sako na kami ng kopras. Dumating nga po yung hasinderong may-ari. At tila natuwa po siya sa aming trabaho. Binigyan po niya kami ng sweldo noong araw na iyon. At pinayagan po kami na makauwi muna sa aming lugar. Medyo magaan po ang pakiramdam namin dahil hindi lang po kami nabayaran, kundi makakapagpahinga pa kami sandali. Ang saya po makita na na-appreciate ang aming pagsisikap. At kahit papaano, nakatagpo kami ng konting sagot sa mga pangangailangan ng pamilya. Tumagal man kami doon sa bundok. Nagpasalamat pa rin po kami sa pagkakataong ibinigay sa amin. Halos mawala po lahat ng pagod ko. Dahil humigit kumulang 10,000 ang aking naiuwi sa bahay. Tuwang-tuwa naman po ang aking mga kapatid at ang aking ina. Dahil maganda po ang kinalabasan ng aming trabaho. Ang saya po ng pakiramdam na makita silang masaya at may sapat na pantusto sa mga pangangailangan nila. At muli nga po kaming bumalik sa niyugan matapos ang 2 araw na pahinga. Tulad po noong una, naging maayos po uli ang aming trabaho. Hanggang sa makatanggap po ako ng tawag mula sa kapatid ko na sinugod pala sa ospital yung nanay namin. Kaya nakapangutang po sila ng pera para panggamot. Dahil po doon, naisip ko na magdoble kayod upang matulungan sila at mabayaran ang mga utang. At para makapagbigay pa ng karagdagang suporta sa pagpapagamot ng nanay ko. Ang hirap po ng sitwasyon. Pero alam kong kailangan kong magsakripisyo para sa pamilya ko. Walang tigil po akong nagsungkit ng niyog. Itatambak sa isang tabi. Tapos magsusungkit muli. Sa katunayan nga po, halos doble na ang aking nasungkit noong hapon na iyon. Hindi ko na po naiisip na magpahinga dahil nga po sa mga isipin ko. Lalo na ang sitwasyon ng nanay ko at ang pangangailangan ng pamilya. Patuloy lang po ako sa pagtatrabaho. Kahit na ramdam ko na ang pagod. Dahil gusto ko pong matulungan sila at mapunan ang mga gastusin sa ospital. Hanggang sa marating ko na po yung pinakadulo ng niyugan. Ramdam ko po na parang walang katapusan ng trabaho. Pero kailangan ko pong magpatuloy. Medyo pabundok na po ang gilid ng niyugan. At talagang malayo na po kami sa kabihasnan. Pero patuloy pa rin po sa pagkuha ng niyog. Hindi ko po tinigilan dahil alam ko na marami pa akong kailangang tapusin. Halos dapit hapon na nga po noong makaramdam ako ng matinding pagod. Naisip ko po na kasunod ko lang sina Bogart at Tokyo.
Kaya naman nagpahinga muna ako saglit. Tinutukan ko rin po ang araw. At medyo mataas pa naman po. Sinubukan ko munang magpahinga para makuha ang lakas ko. Hindi ko po pinansin ang pagod ko dahil gusto ko pong matapos ang trabaho ko. Ang hindi ko po namalayan ay gabi na pala noong nagising ako. Madalim na po sa daan at alam kong maliligaw lamang ako pag umuwi pa ako ng ganong kadilim. Ang tangi ko lamang dala ay ang aking itak at yung karit na panguha ng niyog. Kahit na nga po medyo madilim na, naglakad-lakad pa rin ako pauwi. Wala akong palatandaan dahil puro niyog lamang ang nakikita ko at ilang talahib. Mahirap po maglakbay sa ganoong kondisyon lalo na't wala akong ibang gabay kung hindi yung kunting liwanag galing sa buwan. Hindi ko na nga po mabilang kung ilang beses akong napapalingon para maghanap ng anumang pahiwatig ng daan. Hanggang sa may natanaw po akong kubo. Di ko po matandaan kung may nakita ba akong kubo noong umaga sa lugar na iyon. Pero kahit anong gawin ko, wala po talaga akong maalala. Kaya noong gabing iyon, sigurado po akong lalo lang akong napalayo sa paglalakad. Naisip ko po na doon muna magpalipas ng gabi. At sigurado naman po ako na hahanapin ako nila Bogart. Kahit po may kaba, wala akong magawa kung hindi ang magdesisyon na magpahinga muna sa kubo. Pinili ko po na doon na lamang muna maghintay sa kanila. Pero malayo pa lamang po ako, ay may narinig po akong mahinang ungol. Bigla po akong nagtaka dahil di yun simpleng ungol lamang. Tunog iyon ng taong hirap sa paghinga. Kaya po mas minabuti ko muna ang magkubli sa makapal na damo. At mula nga po sa aking pinagtataguan, nakita ko po ang isang lalaki na duguan ng damit. Agad po akong kinabahan at nag-isip kung ano ang nangyayari sa kanya. Naisip ko po na baka may nangyaring masama sa lugar na iyon at nagdadalawang isip kung lalapitan ko ba siya o hindi. Pero sa kabila ng takot, nararamdaman ko rin po na may responsibilidad akong alamin kung ano ang nangyari at kung makakatulong ba ako. Parang hinang-hina po siya at halos hindi na makakilos ng ayos. Naawa po ako sa kaniyang kalagayan at naisip ko na baka napadaan lamang siya sa lugar at naligaw rin katulad ko. Nang makita ko po siya sa ganoong kalagayan, hindi ko na po kayang magpatuloy na nagmamasid lamang. Pero noong akma po akong tatayo, halos magtayuan rin po ang aking balahibo dahil mula po sa siwang ng kubo. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may hawak na patalim. Agad po akong natigilan at nagtakip ng muka sa takot. Pilit na inaabot ang hininga. Parang may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa aking katawan. At hindi ko po alam kung ano ang susunod na mangyayari. Halos mapako po ako sa aking kinatataguan at nanlalaki na lamang ang mga mata sa tindi ng takot ko. Umupo po yung matanda sa harap noong lalaki na medyo nasa edad 30. Kita ko po sa mga mata niya ang takot habang unti-unting nilalapitan ng matandang may hawak na patalim. Daig ko po yung nanunood ng horror movies. Dahil sobrang nakakagilid sa takot ang mga sumunod na pangyayari. Habang binabaybay ko ang eksena, hindi ko po magawang huminga ng maayos dahil sa kaba. Ang matanda po ay parang walang pakundangan at ang lalaki ay kitang-kita ang pag-aalala at takot sa kanyang mga mata. Sa mga sandaling iyon, para bang ang oras ay tumigil. At ako ay hindi makagalaw na natatakot na baka makita po ako noong matandang lalaki. Puro ungol na lamang po ang aking naririnig mula sa biktima. Habang ginagawa sa kanya ang karumal-dumal na krimen.
Ang bawat tunog ng patalim na dumadampi sa laman ay parang malaking bangungot sa aking utak. At ang amoy ng dugo ay sumasama po sa hangin. Sa mga sandaling iyon, hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Naguguluhan, natatakot at walang magawa kung hindi ang magtago at manood na lamang ng susunod pang mga pangyayari. Napanganga na lamang pumuli ang lalaki sa sakit. At doon ko na po napagtanto na wala pala siyang dila. Kaya pala puro ungol na lamang ang tangi niyang magagawa. Halos mapaihi naman po ako sa takot noong pinulot ng matanda ang piraso ng laman ng lalaki at agad itong isinubo. Ang eksena po ay sobrang nakakagimbal at sa mga sandaling iyon ay hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko, Sir Gimbal. Natakot po ako na baka ako na ang susunod. Kaya nagtakip po ako ng bibig at pilit na nagtatago sa dilim ng aking kinalalagyan. Parang hindi po ako makapaniwala sa mga nangyari. At ang tanging naiisip ko na lamang ay kung paano makakaalis sa pwesto ko nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Dahil sigurado po ako na hindi na tao ang may kakayahang kumain ng hilaw na karne ng tao kung hindi isang aswang. Di ko po alam kung masusuka ba ako o matatakot habang pinapanood ang nangyayari. Basta ang alam ko po ay nakasaksi ako ng bagay na dapat ay sa pelikula ko lamang makikita. Ang mga pangyayari ay sobrang bilis at hindi ko kayang ipaliwanag sa mga salitang lumalabas sa bibig ko. Di ko nga po alam kung paniniwalaan ba ako kung sakali na sabihin ko ang lahat ng aking nakita kung pala rin ako na makaalis pa sa kinakataguan ko. Dahil ang aking nakita ay higit pa sa anumang bangungot o horror film sa TV. Tila po ako ay nahulog sa isang masalimuot na sitwasyon. At ang bawat segundo ay nagiging mabigat na parang walang katapusan. Akala ko po ay ganun-ganun na lamang ang gagawin ng matanda. Pero higit pa pala ang aking makikita. Dahil matapos po niyang kainin ang laman sa braso noong lalaki ay kitang-kita ko kung paano niya dukutin ang tiyan nito. Gamit ang matatalas nitong mga kuko sa kamay. Halos sumabog po ang aking sikmura noong bigla nitong hugutin ang laman loob ng lalaki. Doon pa lamang po siya ng isay. Ang katawan ng biktima ay tuluyan ng wala ng buhay. Pakinig ko naman po ang mahinang halakak noon ng matandang lalaki habang hawak-hawak ang lamang loob ng kawawang biktima. Di ko po talaga alam, Sir Gimbal, ang gagawin ko ng mga oras na yon. Di ako makaalis sa aking kinakatayuan dahil sa takot. At kahit naisin ko mang tumakbo papalayo ay parang pinipigilan ako ng isang mabigat na puwersa. At ang mga paa ko ay parang nakabaon sa lupa. Hindi ko na kayang gumalaw. Hindi ko na kayang magsalita. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang matinding takot na unti-unting sumasakal sa akin. Ang mga mata ko ay nakatutok lamang sa matandang aswang. At parang naririnig ko ang bawat tunog ng kanyang pagkilos habang tumatawa sa harap ng lalaki. Kaya nga po, habang abala ang matandang aswang sa ginagawa niyang karumal-dumal na gawain ay doon ko po nakita ang tiyempo. Sa kabila ng lahat ng takot na nararamdaman ko, napagpasyahan ko na kailangan ko nang umalis. Kung maghihintay pa ako ng tamang pagkakataon, baka hindi ko na makuha ang pagkakataong makaligtas pa. Pero bigla nga po akong nabahala noong narinig ko po ang malakas na sigaw ni Bogart at Tokyo. Hinahanap nila ako at alam kong tatlo kami ngayong nasa panganib. Kitang-kita ko naman po ang panlilisik ng mga mata ng matanda nang marinig niya ang malakas na sigaw ng aking mga kaibigan. Biglang nag-iba ang titig noon ng matanda habang tinitignan ang direksyon kung saan nanggagaling ang sigaw.
Sa mga sandaling iyon, parang sumabog ang lahat ng kaba sa aking dibdib. Hindi ko po alam kung ano ang magiging sunod na hakbang ko. Ang takot ko ay hindi lamang para sa sarili ko kundi pati na rin sa aking mga kaibigan. Naisip ko po na baka kung hindi po ako kikilos ay baka mapagaya ang aking mga kaibigan sa kawawang lalaki. Pero noong aalis na po ako, nakita ko pong sinalubong na matanda sina Bogart at Tokyo. Di po ako mapakali pero narinig ko naman na parang nagtanong sila Bogart kung napansin ba ako nung matanda. Dahil nga po nag-uusap sila, agad akong kumilos para pumasok sa kubo. Hindi ko na po alintana ang mga tunog ng kanilang pag-uusap. Ang tanging nasa isip ko ay ang makalapit at matulungan ng aking mga kaibigan. Ngunit pagpasok ko po sa kubo, isang nakakakalabot na tanawin ang bumungad sa akin. Kitang-kita ko ang ilang parte ng katawan ng tao na nakakalat sa loob ng kubo. Ang amoy ng dugo at karne na hindi pa nalilinis ay sumabog sa aking ilong. At ang paligid ay napakasangsang. Halos mawalan ako ng ulirat sa sobrang hindi maipaliwanag na takot at pagkadiri na nararamdaman ko. Hindi ko po kayang ilarawan ang kabang nadarama ko. Parang ang buong kabahayan ay isang dambuhalang patibong na naghintay lamang na sumakmal sa amin kung hindi agad ako kikilos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko na po iyon pinansin. Kailangan kong maghanap ng paraan. Kailangan ko ng armas o kahit anong bagay na pwedeng magamit laban sa aswang. Ang mga mata ko ay mabilis na gumagala sa buong kubo. Tinitignan ang bawat sulok para sa kahit anong pwedeng magamit bilang depensa. Habang naghahanap po ako, may natanaw akong isang itim na bag na nakatago sa pinakasilong ng bahay. Ang bag na iyon ay nakapagsimula ng kakaibang kutob sa aking puso. At kahit na ang takot ay patuloy na humahapdi sa aking tiyan, napilitan po akong bumaba upang tignan kung ano ang nasa loob nito. Dahan-dahan po akong gumalaw. Tiniyak na hindi mag-iingay at baka magising ang matanda o mapansin ako. Buti na nga lamang, sa loob ng bag ay may isang mahabang bagay na natagpuan ko, na para bang iyon ang magbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ko po alam kung anong tawag doon, pero madalas ko po itong makita sa mga pelikula. Isang uri ng panghampas na mahaba at matibay. Sigurado po ako na magiging kapaki-pakinabang ito kaya naman agad ko po itong kinuha. Kasama ng mahabang bagay na iyon ay isang kutsilyo at isang maliit na notebook. Pinilit ko pong kunin ang lahat ng iyon. Dahil kahit anong gamitin ko, kailangan kong labanan ang matandang aswang. Matapos nga po ay agad akong tumungo sa likod ng pintuan. Maya-maya nga po ay nakita ko sila Bogart at Tokyo na pinapasok ng matanda sa loob ng kubo. Di ko nga po alam kung anong karisma ng matanda upang sumunod yung dalawa. Kitang-kita ko naman po ang matalim ng ngiti noong aswang habang naghahanap ng tiyempo para umatake sa dalawa. Hawak-hawak ko nang mahigpit yung kutsilyo na aking nakita. At kahit na may pangamba ay di po ako nagdalawang isip na hindi gawin ang bagay na pwedeng magligtas sa buhay ng aking mga kasama. Nagulat ang matanda sa aking pagkakasugod. Hindi niya inaasahan ang pag-atake mula sa akin. Kahit hindi agad siya nakasagot, ang kutsilyo ay tumagos sa likod niya. At naramdaman ko ang matinding lakas ng katawan ng aswang na sumalungso sa aking atake. Isang malalim na hinanga ang binuga ng matanda. At sa isang iglap ay napalingon siya sa akin. Ang mga mata niyang puno ng galit. Napalingon naman ito sa akin habang iniinda ang sakit pero
Di po ako nagtagal. Agad ko pong sinagawan sina Bogart at Tokyo na aswang ang aming kaharap. Nabigla nga sila pero naniwala naman noong nakita nila sa loob ng bahay ang parte ng katawan ng tao. Balot sila ng takot sa nakita kaya naman agad ko silang sinigawan. Kahit na bakas sa kanilang mga mukha ang takot at pag-aalinlangan. Hindi nila inatrasan ang kanilang desisyon. Agad nilang binunot ang kanilang mga itak. Sabay-sabay nilang inundayan ng malupit na taga ang likod ng matanda. Sa kabila ng hindi matinag na lakas ng kanilang mga hampas. Ako naman, gamit ang mahabang panghampas, ay sinakal ko siya ng buong lakas at pilit na pinipigilan ang bawat paghinga ng matanda. Ngunit sa kabila ng lahat ng aming ginagawa, hindi pa rin namin inasahan na makakatakas pa siya. Habang ang bawat segundo ay puno ng tensyon at paghihirap. Nagawa pa niyang maitulak kami upang makalayo. Dahil nga po kakaiba ang lakas niya ay nagawa niyang makatalon mula sa bintana at agad na nagpagulong-gulong sa talahiban. Bigla na lamang siyang nawala sa dilim. Mabilis po kaming lumabas para hanapin ito. Pero hindi na namin siya muling natagpuan. At kahit na tatlo kaming naghahanap ay bigo kami na makita pa ito. Sigurado naman po kami na mahihirapan na itong makalayo dahil sa natamong pinsala kaya nagbalat kayo na lamang upang maitago ang sarili. Napasalampak na lamang po kaming magkakaibigan sa lupa. Matapos nga po ang nakakatakot na engkwentro namin sa aswang na iyon. Pero ang kinakabahala po namin ay yung mga bangkay sa kubo. Baka po kasi kami ang mapag-aputan dahil sa nangyari. Kaya naman po agad kaming bumalik sa kubo at nag-isip ng pwedeng gawin. Patakbo kaming umuwi at parang kakapusin kami ng hininga para lamang makarating agad sa kubo. Halos di na nga namin mainda na nasa 3 ektaryang niyugan na aming dinaanan para lamang makalayo sa bahay ng aswang. Halos hindi po kami makatulog ng ayos buhat po ng pangyayari. Kaya naman napagdesisyonan namin na lumapit na po sa may-ari ng niyugan. Para kaming binagsakan ng langit matapos nga po ang karumal-dumal na pangyayari. Naisip ko po tuloy na totoo pala talaga na may aswang at kaya nitong pumatay para lamang mabuhay. Bigla tuloy pumasok sa isip ko na baka hindi lang ito nag-iisa at marami sila na nasa paligid lamang. Kaya kahit nga po ipikit ko yung mga mata ko ay di ko magawang makaidlip kahit papano. Nakita ko po kasi nang paulit-ulit ang nangyari dahil napakasariwa pa nito sa aking alaala. Maging sina Bogart at Tokyo ay halos hindi na rin makatulog dahil nga po sa nakita nila. Biyernes po ng umaga noong bumalik po sa niyugan yung may-ari. Kasama po yung mga tagakuha ng kupras at buko. Tulad nga po noong una ay binigyan niya po kami ng ayos na sweldo. Pero kahit ganun po ay di namin maiwasan na di sabihin ang mga bagay na nakita namin noong isang gabi. Bigla po siyang namutla at parang takot na takot matapos namin isalaysay ang bawat detalye. Kaya naman po ay agad siyang tumawag ng investigador upang puntahan nga po yung lugar na sinabi namin. Ayon kasi sa kanya ay di na niya sakop ang dulong niyugan. At kung may nagmamay-ari nito at di niya alam kung sino. Matagal na daw po kasing panahon noong huli siyang makapunta doon. Ilang oras po ang nakalipas at dumating ang mga pulis upang magsagawa ng investigasyon. Bigla po kaming kinabahan ni na Bogart, lalo na't iniisip namin na baka kami ang mapagbintangan sa krimen. Masama po ang titig ng mga investigador at tila ba kami ang kanilang pinag-iinitan. Habang sila'y nagtatanong at nagsusuri ng mga ebidensya sa paligid, kami ay nandoon at nag-aalangan. Tanaw na tanaw sa mga mata nila ang puno ng pagdududa. Wala kaming ginawa kung hindi isalaysay ang bawat detalye.
Ngunit sa bawat salitang lumalabas mula sa aming mga bibigay, parang hindi sila kumbinsido. Ang takot na nararamdaman namin ay lalong tumindi dahil sa kabila ng pagiging inosente namin. Ang sitwasyon ay tila naging mas magulo. Sa bawat saglit, nararamdaman namin ang bigat ng kanilang pagtingin sa amin. At ang mga kaba na baka kami ang ituro nilang mga sospek sa krimen na nangyari, pero alam naman po namin na wala kaming ginagawang masama. Matapos nga po namin maituro ang kubo ay tumambad po sa kanila ang halos naaagnas na katawan ng mga biktima. At ang nakakapagtaka nga po ay hindi lamang isa ang kanilang natagpo ang bangkay, kundi 5 pa at puro kalansay na lamang ang mga ito na pawang chop-chop na. Kinausap ng mga pulis ang asenderong may-ari ng niyugan. At ayon sa salaysay ng matanda, ilan sa kaniyang mga tauhan ang nawawala. Pinablatter daw niya ito sa barangay matapos maglaho ng bigla ng mga iyon, kasama na ang ilang kopra ng niyog. Sa umpisa, akala ng matanda ay nagnakaw lamang ang mga biktima. Kaya't hindi na siya nagpakita pa upang magsumbong sa mga otoridad. Inisip niyang hindi ito kailangang ikabahala. Ngunit nang makita ang mga nangyaring krimen, napagtanto niyang mas malalim pa ang pangyayari. Habang nagsasagawa ng investigasyon ng mga pulis, lumitaw ang mga tanong tungkol sa pagkawala ng mga tauhan ng hasyendero at kung ano talaga ang naging dahilan ng kanilang pagkakalayo. Buti na nga lamang daw po at natagpuan namin ang kubo ng aswang, kaya't nabigyan ng kasagutan ng krimen. Habang abala ang mga pulis sa investigasyon, may isang bagay akong hindi inaasahan. Naalala ko na may nilagay nga po pala ako sa aking bulsa. Ito ang maliit na notebook na nakuha ko mula sa bag. Kinuha ko iyon at agad binuksan. At tumambad sa akin ang isang liham na nakasulat sa mga pahina. Sa aking pagbabasa nga po ay isang malupit na katotohanan ang lumabas. Humihingi ng tulong ang nagsulat sa notebook. Sinabi doon na hindi ligtas ang niyugan dahil naging biktima sila ng matandang aswang na nagmamay-ari ng isang niyugan sa pinakadulo ng kagubatan. Ang liham ay puno ng takot at pangamba. At sa mga salitang iyon, naging malinaw na sa akin ang matandang aswang na tinutukoy ay may kaugnayan sa mga pangyayari na nagdulot ng kamatayan sa mga unang tauhan ng asyendero. Binigay ko nga po ang notebook sa mga pulis at tinanggap naman nila ito ng mabilis upang isama sa ebidensya. Kinuha na rin nila ang mga bangkay upang isailalim sa autopsy at mas maayos na imbestigahan ang lahat ng detalye. Naiwan naman po kami sa niyugan, kasama ang mga tauhan at may-ari ng asyenda. Nagpasalamat po ng buong puso ang may-ari sa amin dahil sa katapatan na ipinakita namin. Sinabi niya kung hindi namin agad natagpuan ang mga bangkay ay malamang ay marami pang magiging biktima ang matandang aswang. Matapos nga po iyon, muli pong nakipag-usap sa amin ang may-ari. Binigyan niya po kami ng sweldo at isang pabuya bilang pasasalamat sa mga ginawa namin. Kaya kahit na ang lahat ng nangyari ay para ring isang bangungot sa amin, napalitan naman po iyon ng ginhawa ng matanggap namin ang pera na higit pa sa halaga ng aming pinagtrabahuhan. Labis pa iyon sa utang ng aking mga kapatid. At sa kabila ng takot at panganib na aming nararanasan, naging magaan ang pakiramdam namin sa tulong na iyon. Pero noong tinanong na po kami kung babalik pa kami, hindi po namin alam ang isasagot. Blanko po ang aming naging pasya dahil hindi naging maganda ang nangyari at ang takot na nadulot ng kababalagan ay hindi agad nawala. Ang mga alaala ng engkwentro at ng matandang aswang ay patuloy na bumabagabag sa amin.
Hindi naman po tumutol ang may-ari. Ngunit ayon pa sa kanya ay malaya po kaming bumalik kung nais namin muling magkatrabaho. Nararamdaman namin na tinitimbang namin ang aming mga desisyon. Ang pagkakataon na magtrabaho muli at kumita ng mas malaki po ay talagang maganda pong pakinggan. Lalo na at lahat kami ay may pangangailangan. Ngunit kasabay po nun ay ang takot na baka mangyari pa ang mas masahol na bagay dahil nga po, di kami sigurado kung buhay o patay na ba talaga ang aswang. Umuwi muna po kami sa aming barangay at nang makarating kami, naging usap-usapan din pala ang nangyari. Buti na nga lamang daw po at nakaligtas kaming 3 mula sa aswang. Ayon sa mga tao sa barangay, matagal na palang usap-usapan na may gumagalang aswang sa paligid. Ngunit wala pa ring nakakatukoy kung saan ito galing o kung anong klaseng nilalang ito. Ang mga matatanda sa barangay ay nag-usap tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa kagubatan at sa mga nawawalang tao. Pero wala pa rin konkretong ebidensya o patunay na magpapatibay sa kanilang mga haka-haka. Sobrang takot po ang nararamdaman ng aking ina matapos kumalat ang usapan tungkol sa nangyari. Hindi po niya kayang itago ang kaniyang pangamba at agad niya akong pinayuhan na huwag na raw akong bumalik sa kuprasan. Ayon po sa kanya, hindi ganon kadali mamatay ang isang aswang. Sigurado raw po siyang lumipat lamang ito ng lugar upang maghanap ng bagong biktima. Ang mga salitang iyon ng aking ina ay nagbigay ng dagdag takot sa akin. Dahil nga po, saksi ako sa walang habas na pagpatay ng aswang. Ramdam ko po ang hirap ng puso ng aking ina. At bilang isang anak, hindi ko rin po kayang baliwalain ang mga pag-alala niya dahil ayaw niya na mapahamak akong muli dahil lang sa pagtataguyod sa kanila. Dahil nga po sa mga paalala ng aking ina at sa takot na nararamdaman namin, napagdesisyonan ko na humanap na lamang ng trabaho na kahit hindi ganon kalaki ang kitaan. Hindi bali ng maliit ang kita, basta ay buo kami at ligtas na makakauwi sa aming kanya-kanyang pamilya. Buti na nga lang at umayon ang mundo sa akin. Dahil inalok po ako ng dati kong amo na magtrabaho sa manukan niya. Pinalitan po pala niya ang babuyan ng manok dahil sa mas malakas na ang kita sa manok. Lalo na at nawala na sa merkado ang baboy. Ang manukan po ay isang magandang oportunidad at malaki rin po ang kita ko kaya't naging magaan ang pakiramdam ko. Doon na rin po ako tumira malapit sa kulungan ng manok upang mabantayan ko ng maayos ang mga hayop. May mga gabi po na hindi ako makatulog dahil sa ingay ng mga manok at iba pang mga tunog sa paligid. Pati na rin sa mga naiisip kong mga nangyari sa nakaraan. Ngunit buti na lamang po kahit papano ay may napaglilibangan ako dahil libre ang internet sa bahay na aking tinutuluyan. Minsan po habang hindi ako makatulog, binaybay ko ang social media o nanunood ng mga video upang mawala ang pagod at takot na nararamdaman ko. Nakakatulong din ito upang mawala ang mga alalahanin at makapagpahinga kahit sandali. Dumaan nga po ang ilang buwan at napagdesisyonan ng isa kong kapatid na magtrabaho muna. Pagkatapos niyang makagraduate ng senior high school. Medyo gumaan naman po ang aking pasanin dahil nakakapagdala na rin siya ng konting pera mula sa kaniyang trabaho. Ang maliit na halaga na ipinapadala niya ay malaking tulong po sa amin. At nakaramdam po ako ng ginhawa lalo na't hindi ko na kailangan mag-isa sa pagsuporta sa pamilya. Nagpagawa na rin po ako ng maliit na tindahan para may pagkakitaan ng aking ina sa bahay. Kaya po hindi na ako ganun kaabala. Pero patuloy pa rin po akong nagsisikap para sa mas maganda naming buhay. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang po na umusad yung kaso sa dati naming pinasukan trabaho.
At dun nga po napag-alaman na may kakaibang nilalang nga daw po ang pumatay sa mga biktima. May ilan pa nga daw pong nakitang buto sa ilang parte ng bahay at mga gamit na kakaiba. Kaya po binalaan ng bawat barangay tungkol dito. Nananawagan naman po ang aming barangay na magtakda ng curfew para sa kaligtasan ng marami. Dahil po doon halos hindi na ako makatulog ng maayos. Dahil sa ingay ng mga manok, kahit na magdamag naman ang ilaw sa buong poultry. Minsan halos maghating gabi na at hindi ko pa rin makontrol ang kanilang ingay. Kaya't nagiging sagabal ito sa aking tulog at trabaho. Nakakabahala rin minsan dahil hindi ko na matutukan ang kanilang kalagayan. Nag-aalala kasi ako na baka kainin sila ng aswang. Ewan ko po, parang napaparaning na ako sa paligid. Mabuti na lamang po at nagdagdag ng bantay na aso ang amo ko para matulungan akong magbantay sa poultry. Dahil dito hindi ko na kailangang magmadali at magpunta palagi sa kulungan tuwing may naririnig akong ingay o may nangyayaring hindi ko makita sa loob ng bahay. At least may kasamang aso na ngayon na magsisilbing tagapangalaga at magbibigay ng seguridad sa mga manok. Kaya't hindi ko na kailangan pang gumising ng madalas sa gabi para mag-check. Dahil po doon, hindi na ako napupuyat sa pagbabantay ng mga manok dahil sa pakikinig ng channel nyo na lang ako napupuyat. Ang mga kwento po kasi ninyo ay nakakatulong upang mapawi ang aking pagod at napapalitan ng saya. Dahil relate po ako sa mga kwento ng iba mong sender, Sir Gimbal. Kaya kahit medyo mahirap ang sitwasyon, nagiging magaan na po sa akin ang gabi. Nakakatawa po na habang ako'y nakikinig, parang may kasama na rin akong kausap at nakaka-relate sa mga kwento nyo. Kaya hanggang dito na lamang ang aking liham. At sana po ay mag-ingat kayo sa daan. Hindi po kasi ako sigurado kung nag-iisa lamang ba ang aswang sa kabilang barangay. O kaya marami pa silang naghihintay lang na sumalakay. Mag-iingat po kayo at sana'y manatiling ligtas. Hanggang sa muli po, Sir Gimbal. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. At sana po ay patuloy kayong maghatid ng mas mga nakakatakot pang karanasan na magsisilbing kwento sa inyong mga tagapakinig. At hanggang dito na lamang po ang kwento natin sa araw na ito. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video.